Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko ay Kristo. At maligayang pagdating sa ating morning devotion, ang The Solid Rock. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa panibagong araw at panibagong pagkakataon na maranasan ang kanyang pag-ibig, biyaya, at katapatan. Ano man ang ating pinagdaraanan, mga hamon, alalahanin o mga pagpapala, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magpatibay sa Kanyang salita. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mensahe sapagkat ang Kanyang salita, ang ating gabay, lakas, at matibay na sandigan sa bawat araw. Manalangin tayo na ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa atin at patuloy na hubugin ang ating pananampalataya habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa magandang balita, Biblia, sa Isayas, Kabanata 41, talatang 10. Ito po ang sinasabi, "Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Pinagpalaan po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama aming nasa langit, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, katapatan at biyaya. Salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkakaloob sa amin at sa pagkakataong muli kaming makapagnilay upang ikaw ay sambahin, at sa pagkakataong ito muli kami aral ng iyong salita at kami ay palakasin sa aming pananampalataya. Panginoong Hesus, sa iyong salita sa Isayas ay iyong sinabi, "Huwag kang matakot sapagkat sumainyo, huwag kang magpaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kamay." Maraming salamat sa mga pangakong ito na nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa sa gitna ng aming mga pagsubok at mga alalahanin. Sa pasimula ng aming pagninilay, alisin mo ang anumang takot, pag-aalinlangan at kabigatan na aming dinadala. Puspusin mo kami ng iyong kapayapaan at katiyakan na ikaw ay kasama namin sa bawat sandali ng aming buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang higit kami magtiwala sa iyong kapangyarihan at katapatan. Naway ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa amin, mga isipan at puso, habang kami ay nakikinig sa iyong mensahe. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong kalooban at magkaroon ng tapang na isabuhay ang aming mga natutunan. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pag-ibig, pag-asa at kapayapaan sa aming pamilya,
simbahan at pamayanan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay. Bigyan ng kagalingan ang mga may karamdaman. Lakas ng mga nanghihina at pag-asa ang dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Naway ang sa lahat ng aming ginagawa ay ang iyong pangalan lamang ang maitaas at maluwalhati. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning, mga kasulidrak. Yan. Dito na naman tayo sa ating munting channel, no? Upang ating sambahin, luwalhatiin ang Panginoon at pasalamatan dahil tayo ay ginising sa ating pagkatulog. Excuse me. Kaya mga kasulidra, ang ating pagbulayan ngayon ay sa Isaias. No? Ang Isaias, Kabanata 41, talatang 10, ay isa sa pinakamakilalang talata sa Biblia sapagkat nagbibigay ito ng katiyakan sa mga taong dumaraan sa takot, pag-aalinlangan at iba't ibang uri ng pagsubok. Ang mga salitang ito ay unang ibinigay ng Diyos sa Israel sa panahong sila ay nahaharap sa kawalan ng pag-asa at banta mula sa makapangyarihang bansa. Marami sa kanila ang nawala ng lakas ng loob at nagtanong kung sila ba ay pinabayaan na ng Diyos. Sa gitna ng kanilang kalagayan, ipinaalala ng Panginoon na hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang bayan. Siya ay nanatiling Diyos na tapat sa kanyang tipan at laging kasama ng kanyang mga anak. Ganito rin ang kalagayan ng maraming tao sa kasalukuyan, mga kasulidra. Maraming kinatatakutan ng tao. Pagkawala ng trabaho, pagkakasakit, suliranin sa pamilya, kawalan ng katiyakan sa kinabukasan, o mga personal na laban na tila hindi nauunawaan ng iba. Minsan, ang pinakamabigat na laban, mga kasolidra, ay hindi nakikita sa mata, sapagkat ito ay nangyayari sa ating puso at isipan. Kapag dumarating ang mga ganitong pagkakataon, madaling madaig ng takot at mawalan ng pag-asa. Ngunit ang unang sinabi ng Diyos, mga kasolidra, ay huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang lahat ng problema. Sa halip, ipinapaalala ng Diyos na ang kanyang presensya at higit na dakila kaysa sa anumang kinakatakutan natin. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot ay hindi dahil malakas tayo, kundi dahil ang Diyos ay sumasatin. Kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, mga kasolidra. Ang kanyang presensya ang nagbibigay ng kapanatagan kahit hindi pa nagbabago ang ating sitwasyon. Kasunod nito ay ang panawagan, mga kasolidra, na huwag kang manglupaypay. Huwag kang manglupaypay. Ang panghihina ng loob ay maaaring bunga ng paulit-ulit na kabiguan. Paulit-ulit na matagal na paghihintay o mga problemang tila walang katapusan.
May mga panahong tila nauubos ang ating lakas at wala na tayong maibigay. Ngunit, mga kasolidrak, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng utos na huwag manghina. Siya rin ang nagbibigay ng dahilan. Sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa karakter ng Diyos. Siya ay makapangyarihang mahabagin at hindi nagbabago. Ang Diyos na kumilos noon ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon. Napakaganda rin ng tatlong pangako ng Diyos, mga kasolidrak, sa talatang ito. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita. O di ba? Napakagandang pangako ng Diyos. Papalakasin ka, tutulungan ka, alalayan ka. Hindi lamang isa ang kanyang pangako, mga kasolidrak, kundi tatlo. Una, palalakasin kita. Kapag nauubos ang ating lakas, mga kasolidrak, ang Diyos ang nagbibigay ng panibagong sigla. Hindi tayo umaasa sa sarili nating kakayahan, kundi sa biyayang nagmula sa Kanya. Di ba? Nagmula sa Kanya. Pangalawa, tutulungan kita. Dito ipinapakita na ang Diyos ay hindi malayong tagamasid sa ating buhay. Siya ay aktibong kumikilos para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Minsan, ang kanyang tulong ay dumarating sa pamagitan ng kanyang salita. Sa panalangin, sa pamilya, sa simbahan, o sa mga taong ginagamit niya bilang kasangkapan ng kanyang pag-ibig. Maaaring hindi natin agad makita ang kanyang pagkilos, mga kasolidrak. Ngunit sa tamang panahon ay mauunawaan natin na hindi niya tayo iniwan kahit isang sandali. Ikatlo, alalayan kita ng aking matuwid na kamay o kanang kamay. Sa kultura ng Biblia, mga kasolidrak, ang kanang kamay ay sumasagisag sa kapangyarihan, sumasagisag sa tagumpay, at sumasagisag sa proteksyon. So ang matuwid na kanang kamay ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang kanyang kapangyarihan ay laging nakatuon sa katuwiran at katapatan. Kapag tayo ay tila madudulas o mabubuwal, siya mismo ang hawak sa atin upang hindi tayo tuluyang bumagsak. Ang talatang itong, mga kasolidrak, ay nagtuturo rin na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na magtiwala sa Diyos sa gitna ng takot. Kahit ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay nakaranas ng pangamba, ngunit pinili nilang umasa sa Panginoon. Ang lakas ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa kakayahang harapin ang lahat ng mag-isa, kundi sa kahandaang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang nahaharap o naghahanap ng seguridad sa salapi, sa katayuan, o sa sariling kakayahan. Ngunit, mga kasolidrak, ipinapaalala ng Isaias 41:10
na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa mga bagay na maaaring mawala, kundi sa presensya ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Kapag ang ating buhay ay nakasandig sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit hindi pa natatapos ang ating mga laban. Bilang mananampalataya, tinatawag din tayong maging daluyan ng lakas at pag-ibig sa iba. Kung paanong tayo ay inaalalayan ng Diyos, dapat din nating alalayan ang mga nanghihina, aliwin ang mga nalulungkot, at palakasin ang loob ng mga nawawalan ng pag-asa. Ang pag-ibig at presensya ng Diyos ay dapat makita sa ating mga salita, sa ating mga kilos, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Sa huli mga kasulidrat, ang Isaiah 41:10 ay paanyaya na mamuhay ng may tapang at pagtitiwala. Hindi nito ipinangako ang buhay na walang pagsubok, mga kasulidrat. Ngunit ipinangako nito ang presensya ng Diyos sa bawat pagsubok, sa bawat hakbang ng ating buhay. Maaari natin hawakan ang pangakong ito. Hindi tayo nag-iisa, mga kasulidrat. Ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang ating katulong. Ang Diyos ang umaalalay sa atin. Kaya anuman ang ating pinagdaraan ngayon, mga kasulidrat, maaari nating harapin ang bukas ng may pananampalataya, sapagkat ang Panginoon ay tapat at hindi kailanman bibigo sa kanyang mga pangako. Ito ngayon ang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kasulidrat. Ang Isaiah 41:10 ay hindi lamang pangako ng Diyos, kundi isang paanyaya na mamuhay ng may matatag na pananampalataya. Ang hamon sa bawat mananampalataya ay isuko sa Diyos ang ating mga takot at pangamba. Isuko, mga kasulidrat, isuko sa Diyos ang ating mga takot at pangamba. At magtiwala na siya ang ating kalakasan sa gitna ng anumang pagsubok. Sa tuwing tayo ay haharap sa mga problema, huwag natin hayaang manaig ang takot kaysa ating pananampalataya. Sa halip, alalahanin natin na ang Diyos ay laging kasama. Laging kasama natin. Handang palakasin, tulungan, at alalayan tayo. Ang tunay na pananampalataya, mga kasulidrat, ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga ito. Higit pa rito, mga kasulidrat, hinahamon tayo ng talatang ito na maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalakas ng loob ng iba. No? Kasangkapan tayo ng Diyos. So maraming tao ang pinanghihinaan ng loob at nangangailangan ng pag-asa sa pamagitan ng ating mga salita, sa pamagitan ng ating mga pananalangin, at sa pamagitan ng ating mga gawa ng pagmamahal. Maaari nating maipakita sa kanila na ang Diyos ay tapat at hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Mga kasulidrat, ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. May mga takot ba akong kailangan ng ipagkatiwala sa Diyos? May mga takot ka bang kailangan ipagkatiwala natin sa Diyos? Tanungin natin ang ating sarili na naniniwala ba akong tunay na kasama ko ang Diyos sa bawat hamon ng buhay?
Paano ko maipapakita ang pag-ibig at pagpapalakas ng Diyos sa bawat taong nangangailangan ng pag-asa? Mga kasulida, isabuhay ang pangako ng Isaias 41:10. Harapin ang bawat araw ng may tapang, mamuhay ng buong pagtitiwala sa Diyos, ang maging daluyan ng kanyang pag-ibig, ang maging daluyan ng kanyang lakas at pag-asa sa iba. Sapagkat ang Diyos ang nagsabing, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo. Ay siya ring Diyos na tapat na aakay at aalalay sa atin hanggang sa katapusan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, buong pusong nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita na aming napagkinggan at napagbulayan. Maraming salamat sa iyong pangako sa Isaias 41:10 na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Salamat sapagkat ikaw ang aming lakas, tagapagtanggol at matatag na sandigan sa bawat panahon. Panginoon, sa aming paghihiwalay at pagpapatuloy sa aming pang-araw-araw na gawain, tulungan mo kaming isabuhay ang iyong mga salita. Kapag kami ay nahaharap sa takot, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Kapag kami ay nanghihina, palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kapag kami ay nabibigatan sa mga suliranin ng mga buhay, turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako at umasa sa iyong walang hanggang pag-ibig. Gawin mo kami mga instrumento ng iyong kapangyarihan at pag-asa. Naway ang aming mga salita at gawa ay makita ng iba ang iyong kabutihan at katapatan. Bigyan mo kami ng pusong handang tumulong sa mga nangangailangan. Magbigay ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob at magmahal ng may kababaang loob at katapatan. Inilalapit din namin sa iyo ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, aming simbahan at aming pamayanan. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan. Pagpalain mo ang aming mga gawain at gabayan mo kami sa bawat pasyang aming gagawin. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, aliwin mo ang mga nagdadalamhati, at patatagin mo ang mga dumaraan sa matinding pagsubok. Sa aming pagharap sa bagong araw at sa mga hamon ng buhay, tulungan mo kami manatiling matatag sa pananampalataya. May lakas ng loob at may ganap na pagtitiwala sa iyo. Naway hindi kami pangunahan ng takot, kundi sa pananampalataya na ikaw ay laging sumasama, umaalalay at kumikilos para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.